I think mga kababayan may nangyayaring kakaiba sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito ibibigay ko lang sa inyong kwento. Kasi nagsalita na po, nagpa-interview si Toby Chanco, yung campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito po, sabi dito, Chanco blames Sara impeachment for dismal Alyansa poll numbers. Ang ibig sabihin mga kababayan, madaling sabi, yung chances na manalo ng mga kandidato ng alyansa naapektuhan dahil sa issue ng impeachment laban kay Sara Duterte kasi nagalit daw yung Mindanao. Yan ang sabi rito. Diyan na niya Mr. Maravillas ang masasabi mo dyan. Hintay muna tayo po ng mga developments ng balita kasi itong statement mga kababayan ni Toby Chanco, after na lumabas yung balita, yung discussion natin kahapon, tungkol sa possibility na baka magkaroon ng leadership change sa Congress. At isa ito si Toby Chanco sa lumitaw na pangalan na baka maging susunod na Speaker of the House. So with that story, naunang lumabas sa Politico News, sabi ko nga baka mga intriga man lang. Tingin ko po may nabubuong lamat kasi nagsalita si Toby Chanco. Yan kasi siyempre siya yung mabiblame. Siya yung tumayo na campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Sabi dito, Chanco blames Sara impeachment for dismal Alyansa poll numbers. Yan sabi rito, the campaign manager of the administration-backed Alyansa para sa Bagong Pilipinas yesterday blamed the initiators of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte for the poor showing of the alliance senatorial candidates in Mindanao. Ang sinabi mong initiators, although ang nag-file talaga po yung mga Makabayan Bloc, pero it was endorsed by the majority ultimately at ng Speaker of the House. So pag sinuy-soy, sabi nga dito sa amin, connecting the dots, pag sinundan mo yung argumento mga kababayan, kwento, naratibo ni Toby Chanco, parang tinutumbok niya yung speaker. Huwag ninyo niya kaming huwag ninyo akong sinisisi kung bakit dismal. Kasi 5 lang mga kababayan yung pumasok sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Siyempre, ang campaign manager si Toby Chanco, siya yung sisisihin. Bakit anya? Ano nangyari? Normal yun sa tao. Hanap din siya siyempre ng depensa. At sa tingin niya mga kababayan, ito na nga po, dapat na niyang sisihin kayo, the initiators of the impeachment. Ano tingin ninyo? Nagkakagulo na po? Ayan Nabutas Representative Toby Chanco explained that the sense of Mindanao voters changed after Vice President Sara Duterte was impeached by the House of Representatives and the impeachment was filed in the Senate for trial. Sa interview mga kababayan ng DCWB, sinabi po ni Congressman Chanco, we know what happened in Mindanao. This all started when the impeachment was filed. Before the election niya, nag-commission kami ng survey noong November saka December and we have tracked Mindanao. Malinaw anyan yung nakita namin. If in the past, our candidates were getting votes from Mindanao, now no more. Nagalitan niya yung Mindanao kasi yung Mindanao po, karamihan sa Mindanao, Mindanaoans, siyempre proud sila na ang isang Duterte na taga roon sa kanila, tulad ni Digong, tulad ni Sara, ay mag-occupy ng national position. Maging presidente, maging vice-presidente. Parang dito sa amin, until today, mga kababayan, ang Bicol po, dilawan pa rin ang karamihan dito. At halimbawa, sabi ng mga dinig natin, si Leni Robredo, mga kababayan, tumakbo. Iso-support pa rin mga kababayan ng mga Bicolano. Kasi si Leni Robredo is a pride of the Bicolanos. In like manner, ganun ang mga Ilocano. Proud sila. Kaya nga si Amy Marcos nanalo pa rin daw doon sa Ilocos. Di ba? Ganun din sa mga Mindanaoans. Proud sila. Hindi na tinitingnan nila kung masama ang ugali. Importante galing sa kanila.
Ganon tayo. Yung tinatawag na regional pride. Pride of the region. Pero ako, walang ganong ugali, mga kababayan. Tinitingnan natin talaga sa performance. Qualifications, performance. Yun ang stand natin, mga kababayan, sa pagpipili. Hindi parokyal yung kaisipan natin. Kasi, sabi ko po, mga kababayan, kahit hindi taga Bicol, basta't lahat naman tayo mga Filipino, basta't maganda yung programa para sa kabuuan ng ating bansa, dapat isupport natin. Sino yung makakapagpaunlad sa buong Pilipinas, sa mga mamamayang Filipino, i-support dapat natin. At yun ang ating ginawa. Nakita natin yun sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nangyari sa mga previous administrations. Yung mga kumakandidatong senador dito sa amin, ang dami na rin na naging senador, hindi man po umunlad yung aming lugar. Pero ngayon, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga pinakang malalaking projects dito po, nasimulan na. Mga legacy projects, pinakang matataas na mga vertical buildings, yung pabahay ng ating Pangulo doon sa Naga. Tapos yung dito sa amin, pinakang mataas na building na rising, yung hospital po. And kidney center po, expansion ng kidney center. Magkakaroon na rin po dito sa amin. And that is the project of our president. Wala pang ganon, mga kababayan, sa mga previous administrations na mga dilawan na sinuport namin. Walang nakaisip ng ganon. Kaya tama lang na sinuport namin yung ating Pangulo. You see? So, balik tayo dito sa kwento ni Toby Chanco. Kasi siguro nagsisisihan na ngayon. Bakit 5 lang yung nanalo? Igawan niya kasi Mr. Maravillas. Kinampanya mo pa si Kinampanya mo pa si Kiko Bam. Kinampanya ko po si Kiko Bam para naman po magkaroon ng check and balance sa Senado. At tingin natin personal, magkakaroon ng magandang laban sa impeachment trial po, sa botohan. But anyway, ganun talaga po. Normal yan. Na pag halimbawa, hindi naging maganda yung result sa eleksyon, yung expectation na dapat majority would win. Yan problema nga po, mga kababayan. Yung sa alyansa, 12 si Amy Marcos, mismong yung kapatid ng presidente, biglang tumambling. Di ba po? May kanya-kanya po na gustong mangyari sa buhay. Hindi natin talaga makontrol. Napakahirap kontrolin ang kaisipan ng mga tao. May kanya-kanyang agenda eh. But anyway, whatever will be, will be. Di ba? So sabi dito, the loss of the Alyansa senatorial candidates anya is self-inflicted. It should not have happened. Sabi po ni Toby Chanco, emphasizing that the initiators of the impeachment against Duterte should be blamed themselves and should not use him as a scapegoat. Bakit anya akong sisisihin nila? Something of their own doing. I know who are the people pinning the blame on me. They are those who persistently initiated the filing of the impeachment against the Vice President. Why did they push for the impeachment in the first place? When they know that nothing will happen to that because the Senate will tackle it only on June 2. Nag-initiate niya sila. Mali yung timetable nila. Ayun, nagturuan na mga kababayan. Bakit isinulong nila niya yung impeachment? Hindi man na pala pag-uusapan sa Senado. Miscalculation po. Madaling sabi. So itong statement na to, pagpa-interview ni Toby Chanco, manifestation ito mga kababayan na may nangyayari pong hindi ka nais-nais within the, administration alliance. And ito po ay talagang, pag hindi ito, ako ang advice ko dito sa mga nasa alyansa, pag-usapan ninyo ng mabuti. Kasi sa totoo lang, sigurado itong i-exploit ng kampo ng mga Duterte. And this statement, mga kababayan ni Toby Chanco, tulad ng kanyang statement na self-inflicted niya yung nangyari. Na ulit, self-inflicted din ito na statement pagpa-interview ni Toby Chanco, nagpalala. Kasi this is an admission na nagkakagulo sa loob. Yung strategy po ng kampo ng mga Duterte is divide and conquer. Di ba?
And yung mga Pinklawan, Dilawan, ganun din po. They will take this an opportunity. In fact, yun po ang ginawa ng mga Dilawan. Yung away ng Marcos at Duterte, I mean yung pang-aaway, pero yun ang ginagamit na term away ng Marcos at Duterte, in-exploit nila po. They take that as an opportunity to advance their agenda. Ayun, nanalo yung dalawa. At kaya nga po, masyadong na-surprise mga kababayan, boss si Kiko, tapos si Bam Aquino, kasi nag-number 2 bigla. Dati naman po, hindi sila pumapasok sa Magic 12. O ngayon, nagyabang na tuloy, mga kababayan si Kiko Pangilinan. Pero sabi ko sa inyo, ang arrogance at pagmamayabang po, binabagsak ang mga mayayabang. Di ba? Ayan o. Sabi ni Kiko, yung panalo daw nila, i-rejection of both Marcoses and Dutertes. Kaya nag-react agad yung isang Marcos supporter po, si Benji Contreras, isang Bicolano. Sabi niya, nagmamayabang na si Kiko. Kasalanan din kasi ng mga Marcos loyalist at PBBM supporters dahil binoto siya. Mataas ang nakuhang boto ni Kiko kaysa sa ilang kandidato ng alyansa na ikinampanya ni PBBM sa Solid North. Sabi nga ng una ni Kiko, unexpected yung pagkapanalo niya. So ibig sabihin, mismong siya ay di naniniwalang mananalo siya sa eleksyon. Ako, sinuport ko mga kababayan si Kiko at saka si Bam para talaga makaupo at maging parte ng senator judges na didinig sa kaso ng impeachment. Kaysa naman yung ibang mga members ng alyansa po na sa totoo lang, mga oportunista din at hindi mo maintindihan kung saan yung killing nila. Tulad ni Camille Villar, ni Pia Cayetano, lalo na ni Amy Marcos. Di ba? Pati mga kababayan si Bong Revilla, nasabi doon sa mga naunang mga balitang lumitaw mga kababayan na si Benhur Abalos po, nilaglag doon sa Cavite. So, ibig sabihin, sila naglaglaga. May kanya-kanya kasing ambisyon. Si Manny Pacquiao, di mo man masabi si Manny Pacquiao na talagang susuporta sa impeachment. Kasi si Manny Pacquiao po, butterfly. Di ba anti-Marcos yan, no? Anti-Marcos. Inaccuse pa nga during the campaign. Di ba tumakbo siya sa pagka-presidente? Tinawag pang magnanakaw yung mga Marcoses. Pagkatapos naging parte ng alyansa. Si Manny Pacquiao, ang ugali po, kung sino nakaupo, nandun siya nakadikit. You see? So ganun, talaga itong mga politiko, ganun talaga ang ugali niya. So balikan natin itong sinasabi ni Toby Chanco. He said, local officials in Mindanao who are pro-alyansa cannot publicly show up anya because they are also avoiding to lose votes from the pro-Duterte Mindanaoans. Chanco noted that some of the pro-administration congressmen were also forced to sign the impeachment against Duterte for fear of not getting their budget for their congressional district. May Malaysia na po, mga kababayan. There is a brewing conflict between Toby Chanco, a close ally by the President, by the First Family, with the leadership, mga kababayan, ng Congress na pinamumunuan ng pinsan ng ating Pangulong Bongbong na si Martin Romualdez. May power play na nagaganap, mga kababayan. Yan ang lumalabas, mga kababayan, sa pag binasa mo ang mga statements nila. With this statement ni Chanco, iwan ko kung makatulong ito sa alyansa o lalong mapasama po. Kasi sigurado, this statement, gagamitin ito sa propaganda ng kampo ng mga Duterte. Tuwang-tuwa ngayon. In fact, itong post na to, pinost ng isang supporter siguro ng mga Duterte. Tuwang-tuwa po, Minchi Panganiban. Har, 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 har. You see, ito unsolicited advice po sa mga kaalyado ng ating Pangulo. Po kayo siguro, mag-usap-usap,
ng maayos. Huwag muna na magpapalabas ng mga kung ano-anong statements na baka imbes makatulong sa ating Pangulong Bongbong sa pagsulong ng mga programa, makadiskaril at lalo ma-embolden yung attempt ng mga Duterte na makabalik sa posisyon at masurvive ni Sara ang impeachment trial. Yan ang unsolicited advice. Tayo, concerned lang tayo bilang isang observer at siyempre sumusuporta sa ating administrasyon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sayang naman po, ang mga propaganda po ng mga dilawan saka ng kampo ng mga Duterte after the midterm election, ang sinasabi nila, lame duck president na po ang ating Pangulo with the result of the election. And this statement ni Toby Chango, mga kababayan, hindi ito makakatulong. Lalong nagpasama. And we'll just confirm, mga kababayan, those statements and observations, analysis ng mga anti-Marcos forces. Tama po yung ating mga analysis. Tayo naman po nagmamalasakit. Pero kung hindi kayo makinig sa aking mga sinasabi, sino man tayo? I'll just observe and share to you yung ating mga insights at yung kwento. Kasi alangan man lumabas na sa mainstream yung mga balita, nagpa-interview sa mainstream, pagkatapos tayo naman magiging bulag, pipi at bingi lang sa mga kaganapan sa ating paligid. Siyempre tayo, trabaho natin yung magkwento. Hanap buhay natin. Tayo ay isang media man, media practitioner, and now, vlogger po. Madaling sabi, diretsuhin ko na kayo. Huwag kayong mag-away-away. Kasi pag kayo ay nag-away-away dahil sa nakalipas na eleksyon, pa-interview dito, pa-interview doon, magpa-party-party yung kampo ng mga Duterte. Tama? Alam na alam ninyo naman ng strategy ninyo, divide and conquer. So ito, pinalalabas ninyo na nagtatagumpay sila kasi nag-aaway na kayo eh. Di ba? So ngayon, itong pagpa-interview ni Toby Chango, parang nagkumpirma lang sa unang mga lumabas na kwento, yung pinag-usapan natin kahapon. Ayaw ko sanang paniwalaan ito. Sabi ko, baka nang-intriga lang. May 15, Politico News. Speakership up for grabs. Benitez, Barba, Chanco. So, si Toby Chango, na lagi nating nakikitang kausap ng ating Pangulo at ng First Lady. Laging kasama sa picture po every Sunday. Kasi yung asawa yata ni Toby Chango, kamag-anak ni Romualdez pala. Romualdez din. So magkakamag-anak. Lumitaw mga kababayan nito, mga personalities na to, mga pangalan na sabi baka pumalit mga kababayan kay Speaker Martin Romualdez. Sino sila? Ayan. Benitez, Barba, Chanco reportedly circling Romualdez throne. A potential power shift is brewing in the House of Representatives following the 2025 midterm elections, with the Speaker of the House, with the speakership of House Speaker Martin Romualdez reportedly up for grabs amid mounting political intrigue and internal unrest. So, itong pagpa-interview ni Toby Chango, mga kababayan, lumalabas confirmation sa report ng Politico News na may political intrigue and internal unrest, which is bad, mga kababayan. And definitely, it will be exploited by the Duterte camp at saka ng mga dilawan. Kasi gusto nila talagang magkaati-ati, mag-away-away para mai-advance nila yung kanilang agenda rin. Tama po. Kaya kalma po kayo. Mga kasama, kalma. Huwag masyadong excited. Baka pagdating ng oras, mauwi sa wala yung mga pinaghirapan ng ating Pangulong Bongbong Marcos para maayos yung ating bansa. Sayang. Dapat, sabi nga, united we stand, divided we fall. Ganon siya eh. Rumors have intensified that Romualdez may be unseated
over lingering controversies during his term. Chief among them, the alleged mishandling of the 2025 national budget. Sources say the challenge to his leadership could come to head when the 20th Congress opens in July. 3 names have emerged as frontrunners in the rumored speakership race. Bacolod City Representative Albi Benitez, Navotas Representative Toby Chanco, and Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba. Benitez, a bilyonaryo, is making his return to Congress after serving a term as Bacolod City Mayor. Chanco, a long-time political ally of President Ferdinand Marcos Jr., is reportedly open to the idea of becoming a speaker, but is said to prefer a less messy transition. Barba, the president's first cousin, is also being floated as a potential consensus candidate within the Marcos bloc. Benitez is said to be the favored pick of First Lady Lisa Raneta Marcos, a development seen by many as a sign of shifting alliances within the first family's inner circle. Despite the buzz surrounding a leadership change, sources say Romualdez, who ran unopposed in the May elections, has been actively securing his position by locking in deals with returning and newly elected lawmakers expected to join the 20th Congress. Some insiders believe Romualdez could still cling to power with sufficient numbers on his side. Fueling speculation even further is a separate rumor that Romualdez might be replaced before the current 19th Congress adjourns on June 13. Talk has emerged that Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, the president's son and a rising political figure in his own right, may serve as interim speaker in a caretaker capacity until the full speakership battle plays out in July. So sabi dito po, whether Romualdez will survive the growing momentum to unseat him or step down in favor of a compromise candidate remains to be seen. What is certain, however, is that a dramatic House leadership shake-up could be on the horizon, as various factions within the ruling coalition position themselves for greater influence heading into the second half of the Marcos presidency. So that news, mga kababayan, published by Politico News, ayaw ko sanang paniwalaan, baka ikako-intriga lang. Diba? Nag-iingat tayo na magamit ng mga intrigador para po pagwatak-watakin yung mga sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. But with this news, interview kay Toby Chanco, mga kababayan, siya na mismo yung nagsasalita, nagtuturuan kung sino dapat sisihin sa dismal performance ng alyansa. Madaling sabi, within the inner circle, ay nagtuturuan na po. This is just a confirmation, mga kababayan, of that previous report. Tama po yung ating mga analysis. Tayo naman po is an outside observer. Hindi man po tayo insider. Tayo naman po, malayo naman tayo, nandito tayo palagi sa Bicol, nakikinig lang tayo sa mga kwentuhan. Paminsan po, na-invite naman po sa Palasyo Malacanang at kung saan-saan pang mga gatherings ng mga importanteng tao na nakapaligid sa ating Pangulo. Ayun man lang po, mga kababayan, yung ating papel. May mga nasasagap tayo na mga kwento-kwento, pero ayaw kong pangunahan. Gusto ko sila mismo yung magsalita. Para, sabi ko, hindi tayo makasira. Ayaw nating masayang yung mga efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sa pamamagitan po ng mga internal conflicts, imbis makatulong, nakasama pa. Tama po, mga kababayan, tayo'y nagmamalasakit. Ayan man lang po. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, iGlow 60, mga kababayan.
whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816.